Sa oras po na ito, dadako na po tayo sa atin pong opening prayer na ililid po ng isa sa mga kasamahan po natin from Heart to Heart Taiwan. Yan, si Ate Mary Rose. Yan, praise the Lord. Ate Mary Rose, pwede na po kayong umakyat dito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Blessed evening, Pastor. Praise God. Hello po, Ate Mary Rose. Kahit na po tayo. Sige po. Sige po. Please bow our head. Ama namin na nasa langit, na nagbigay buhay sa amin. Panginoon na lumikha ng sanlibutan. Ikaw na aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat at aming tagapagligtas. Ikaw ang hari ng mga hari na karapat-dapat papurihan at bigyang parangal. Dahil walang makahihigit sa inyo, ikaw po ay walang katulad. Nag-iisa ka lamang po, Ama, na kahit po minsan ay hindi nagkulang, palagi pong sobra. Hindi pa po namin dinadalangin na ibinigay niyo na po sa amin. Panginoon, alam po namin sa aming mga sarili na kami po ay hindi karapat-dapat sa inyong pagpapala at habag, sapagkat kami po ay makasalanan, hindi sa isip, sa salita, at maging sa aming mga gawa. Panginoon, kami po ay lubos na humihingi ng inyong kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, hindi man sinasadya o sinadya man. Salamat, Panginoon, sa inyong walang hanggang pagmamahal mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa inyong mapagpalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, na inalay mo po ang inyong buhay upang kami po ay matubos sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga answers prayer na tinugon po ninyo at pinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat po sa walang sawang paggabay sa amin sa araw-araw. Panginoon, dinadalangin po namin ang pinagdadaanan ni Pastor Harold at ang kanyang mga kaibigan. Nawa po ay masolusyonan na po. Ipuin niyo rin po ang mga gumagawa ng hindi maganda upang ma-realize nila na hindi po tama ang mga ganong gawain. Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Ama, baguhin mo po ang puso ng mga gumagawa ng ganito. Kami po ay lubos na niniwala at nagtitiwala na maayos po ang lahat dahil alam po namin, Ama, na kayo po ang Panginoon namin na tumutugon ng mga panalangin. Panginoon, humihingi po kami ng inyong patnubay at wisdom sa aming gagawing pag-aaral sa inyong mga banal na salita. Nawa po ay ito ay aming lubos na maintindihan at maunawaan ang mga nais mo pong maparating sa amin. Panginoon, gamitin niyo po ulit si Pastor Harold para ma-deliver po niya ang inyong mga banal na salita. Anoint his lips, Lord, na ang lumabas sa kanyang mga labi na mga salita ay ang kabanal-banalan mong mensahe para sa aming lahat. Gabayan nawa po siya ng banal na espiritu upang mas malinaw naming maunawaan ang inyong mga mensahe. Panginoon, ikaw po ang nakakakita at nakakakilala sa lahat ng aking mga kapatid na nandito. Nawa po ay dinggin ninyo ang bawat panalangin ng bawat isa at sa lahat po ng mapapadaan sa live na ito. Alam po namin na hindi po aksidente kaya po sila napadaan sa live na ito. Dahil alam po namin kayo lumalapit sa mga taong may pusong basag na sobrang nasasaktan. Panginoon, sabi nga po ninyo sa inyong salita, Psalms 37:4, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay makakamtan. Ikaw lamang po ang aming kailangan sa aming mga buhay. Panginoon, ngayon pa lang po, kiniklaim na namin na mayroon ng answer ang aming mga panalangin. Anumang gawa ng kaaway ay hindi namin pinahihintulutan dahil sa platform na ito ay ikaw lamang po ang aming tinataas. Ito po ang aming samot dalangin. Sa iyo, aming Ama, binabalik na po namin sa inyo ang pinakamataas na parangal at papuri sa inyong matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Salamat, Ate Mary Rose, sa isang
kumpleto at punong-punong panalangin sa gabing ito. Salamat. God bless you po, Ate Mary Rose. Pagpalain po kayo ni Lord dyan sa Taiwan. Amen. Praise God. Sobrang nakaka-bless na. Hi, thank you Lord talaga. Sabi ko nga sa inyo kanina, parang bago ako magsimula dito, sobrang pagod yung katawan ko. Pero totoo talaga na channel of God's presence ang live stream na ito dahil yung pagod ko kanina parang ngayon, alam mo yun, na-recharge, nakaka-recharge talaga, nakaka-recharge talaga. So thank you so much for that beautiful prayer, Ate Mary Rose. I feel that, no? I feel. Tapos tumatak sa akin, mga kapatid, napakaganda nung sinabi ni Ate Mary Rose na hindi pa natin hinihingi ay binigay na sa atin ng Panginoon. Palakpakan nga natin ng Lord. Amen? Hindi pa natin hinihingi ay binigay na sa atin ng Panginoon. Amen? Alam mo, kahit matagal kang nawala sa live stream na ito, kung matagal kang hindi nakapanood at kababalik mo lang, mga kapatid, hindi nagbago ang katapatan ng Diyos. Amen? Hindi nagbago ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Alam nyo, sa totoo lang, tayo ang maraming pagkukulang pero ang Panginoon kailanman ay hindi nagkulang sapagkat sapat palagi ang kanyang biyaya. Sapat ang kanyang pagmamahal. Sapat ang kanyang pagpapala sa atin pong lahat, mga kapatid. Amen. And truly, the Lord does amazing things in the lives of His people. Salamat din po, Ate Mary Rose, sa panalangin sa lahat ng mga wala dito kaninang umaga. So meron pong mga namba-blackmail sa amin na kailangan magpadala ng pera, kung hindi may ilalabas na mga videos and all, etc. Tapos sabi ko sa kanya, bahala ka na sa buhay mo, no? So may mga ganon. Kaya mga kapatid, mag-ingat kayo. Okay, mag-ingat kayo. Huwag kayo basta-basta maniniwala, magkiklik ng kung ano-ano at huwag kayo magbibigay ng mga personal details nyo. Okay? So, actually, tinulungan ko lang yung kaibigan ko. Hindi naman talaga ako yun. So, sinamahan ko siya sa pulis siya para mag-report siya. Ganyan. So, hindi ko alam kung paanong gagawin ng scammer na yon. Pero, salamat, Ate Mary Rose, sa inyo pong prayers. Salamat po. I really appreciate that. No? So, ngayon po mga kapatid, tayo magsisimula na sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya pala sa lahat ng mga nagtatanong kung bakit ako naka-deactivate, kasi po, dahil nga dun sa taong gumagawa po nun. So, let's just pray for his soul, okay? Let's just pray for his soul. No, gusto ko na makakilala pa rin siya sa Panginoon. At conviction ng Lord, baguhin siya ng Panginoon, itigil niya na lahat ng mga ginagawa niya. Hindi ko alam kung sindikato ba yun or whatsoever, pero talagang ang Lord lang naman ang nakakaalam ng puso ng bawat isa at siya lang makakapag-judge po sa atin. But at the end of the day, my heart, Lord, nawa'y makilala ka niya. Okay, so mga kapatid, tayo magsisimula na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at nasa series po tayo every night ng parable series o mga talinghaga ng atin pong Panginoong Jesus. Sino po dito ang mga first-timer? Pwede ko po bang makita kung kayo pa ay first-timer? Pwede ko po bang makita kung saang lugar kayo nanonood ngayon? Lagyan nyo lang po dyan, me from Bulacan. Yeah, Nay Carmela, we are living in the last days. Amen. Wow! God bless you po, Amazing Grace Shop, na ngayon ay nasa Dubai na. Ayan. Era from Valenzuela. Ayan, pwede kang sumama, Ate Candy. Nakita mo siya? Si Joe PH from Santa Maria, Bulacan. Uy, tiga Santa Maria, Bulacan lang din po ako. Saan ka dito sa Santa Maria? Ayan, si Aileen from Pampanga. Si Susan Santos from Capas, Tarlac. Yan. Si Miss Kulot from Taiwan. Katmon ka lang. Nasa Pulong Buhangin ako ngayon. Ayan, lahat ba kayo ay nasa mga tribe, mga life group na? Kung wala pa kayo sa life group, mga tribe leaders, paki-message po ang mga taong ito. Ang mga first time. Ate Mary Rose, paki-message si Joe PH. Ayan. Lalaki ka ba, Joe PH? Kung lalaki ka, si ano na ang magko-contact sa'yo? Si Kuya Danilo. So, yan, mga kapatid. Ayan, may tiga Malaysia rin. Ate Bebs, may tiga Malaysia. Ito, tiga Pampanga. Ate Mary Rose, mga Region 3 yan, no? Ate Gracias, nakasama ka na ba kay Ate Annalisa? Ayan. Ayan po, i-message kayo ng ating mga tribe leaders. Oh, God bless you po, Joe PH. Okay?
Aklan, Lore, i-message nyo rin si Lore kasi matagal na si Lore, wala pa ata siyang, tribe. So, pwede nyo siyang isama. Nasaan si Sire? Uy, hindi si Sire, ako na bahala dyan kay Sire. Kausap ko yan. San Jose del Monte. Hello, hello, hello. God bless you, Trist. Lahat ng mga Middle East ay sinama muna natin. Kanina ba natin sinama yung mga tiga Middle East? Meron po eh. Meron tiga Middle East. Kanina natin siya sinama. Ngayon kung wala pa, lahat ng mga, kasi marami na yung tribe of Reuben, no? So yung mga Middle East for the meantime ay isama muna natin sa life group po ng kay Ate Bebs kasi international. So, Ate Bebs, okay lang ba na pakiampon muna ang mga Middle East natin dito? Yan, lahat ng mga nasa Middle East. Tiga saan ka, ito pong mga tribe na ito ay mga life group. Yan, mga life group. So, kung wala pa kayong life group, pwede kayo mag-join. Okay? So, meron tayong life group na pang-kabataan at meron ding pang-adult. So, kung kayo po ay mga kabataan, ayan, pwede kayo mag-join sa atin pong mga life group. Ilagay nyo lang po dyan kung saang lugar kayo at may kukontak po sa inyo. Ayan, may mga tiga QC Ate Rochelle. Message na lang po sila. Kasi sila Ate Sara, sa Caloocan yan, di ba? Yan. Lagay nyo lang po dyan kung saang lugar kayo nanonood. Sila na po bahala. Mga tribe leaders, pakikontak po sila, please. At kung walang kukontak sa inyo, mga kapatid, ay i-message nyo po ako at mag-join kayo sa atin pong bulletin, TikTok bulletin. Okay? TikTok bulletin. Kung kayo ay tiga Taiwan, tiga Japan, pwede kayo mag-join kay Ate Analu. Kung kayo naman ay tiga Singapore, Malaysia, Middle East, kay Ate Bebs. Kung kayo ay tiga Region 3, kay Ate Mary Rose. At kung kayo tiga Metro Manila, tatlo yan, kay Ate Candy, Ate Sara, at kay Ate Rochelle. Kung kayo naman ay somewhere sa Cavite, Laguna, Batangas, Region 4, kay Ate Hazel, Pangasinan, punta kayo kay Ate Annaliza. Kung kayo tiga Negros, yan, doon din kay Ate Annaliza yan, kay Ate Chi. Kung kayo naman ay tiga Iloilo, Samar, Leyte, kay Mami Jing naman po yan. Okay? So, yan. Message lang po kayo dyan kung saan lugar po kayo. Ate Ann, kay Ate Mary Rose ka. Dahil from Apalit, Pampanga ka. Okay? So, buong mundo. At kung kayo naman po ay from US, Canada, Europe, kay Ate Aida, Ate Lovely. Yan. Message nyo po sila. Yan. Tarlac, kay Ate Mary Rose po yan. So, message lang kayo dyan, mga kapatid. Okay? May magre-reply po sa inyo. Ayun, sige po, Ate Analu, go, go, go. Kung tiga Israel, go lang. Basta mahalaga ay meron kayong lahat nakasama. Okay? Meron kayong Yan. Sige po. Go, go, go. Mga kapatid. Basta make sure na meron kayong, siguro ang gagawin ko, ilalagay ko siguro sa bulletin natin yung mga messenger nyo, no? Ng mga tribe leaders. Bahala na silang pumili sa inyo. No. Gawan ko kaya kayo ng poster, no? Para makita nila. So, welcome po sa lahat ng mga bago. And we are so blessed and we are glad that you are all here dito sa atin pong live stream. Amen. Yes po, meron din po sa Bulacan. So, message na lang po si Ate Mary Rose. Pwede, sige, gagawan ko kayo ng ng mga signs, tsaka siguro yung mga lugar-lugar para meron kayong mga boundaries, no? So, sige, assignment ko yan sa mga 12 tribes. Sige po. Eko, maganda uniform, Ate Analu, eh. Maganda ay uniform. So, if gagawa ka, idamay mo na lahat, ate. Ayan, Davao area kay Ate Charis yan. Kila Ate, Mami G. Sige, usap-usap muna kayo dyan sa live comment. And tonight, brothers and sisters, again, we are now in our parable series at ang talinghaga na atin pong pag-aaralan ngayong gabing ito is the parable of the hidden treasure. Yan, the parable of the hidden treasure. At makikita natin yan sa Matthew chapter
13 verse 44. Matthew chapter 13 verse 44. Alam niyo ba na itong talinghaga na ito ay isang verse lang siya sa Bible. Yan, isang verse lang siya sa Bible. So, makikita natin to sa Matthew chapter 13 verse 44, the parable of the hidden treasure. So, babasahin ko po muna. Anong sabi dito? Matthew 13 verse 44, ang nakatagong kayamanan. Ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. So Matthew chapter 13 verse 44. The parable of the hidden treasure. So meron akong tanong ulit mga kapatid. At ang tanong ko po ngayong gabing ito ay magsimula tayo sa isang tanong na sagutin niyo po sa atin pong live comment. So, ang tanong po ay ito. Meron ba sa buhay niyo na hinahabol mo yon? Okay, hinahabol mo. Hindi ko alam kung tao ba to o bagay. Pero, you are chasing something so badly. No? Talagang gustong-gusto mo kaya hinahabol mo siya. And you think, no? Iniisip mo na kapag nakuha mo yung bagay na yun ay magiging masaya ka na. Pero nung nakuha mo na, parang feeling mo, empty ka pa rin. So, that's the question. Have you ever chased something so badly, thinking it would finally make you happy, but when you got it, you still felt empty? Empty ka pa rin. Kahit, may kulang pa rin kahit nakuha mo na. Siguro pwedeng success, diba? Attention, pera, relationship, trabaho. Yung parang kapag nakuha mo na yung bagay na yon, Lord, magiging masaya na ako. Pero nung nasa yun na, di ka naman pala tunay na masaya. Diba? Sa trabaho, kaya sa success natin sa buhay. Passing the board. Grabe, no? Sometimes, alam nyo, kahit sa mga gamit, diba? Parang meron na akong iPhone 13 Pro Max, masaya na ako, pero ngayon iPhone 17 na. Diba? Hindi ka na, parang nawala na yung saya mo nung bagong-bago yung gadget mo. Hindi po ba may mga ganong moment sa buhay natin na kahit nakuha mo na yung isang bagay na gustong-gusto mo, parang may kulang pa rin talaga. At akala mo yun yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, pero yung pala hindi. Minsan nga, diba, sa isang relasyon, akala mo magiging masaya ka pag naging kayo, yung pala magiging delubyo ang buhay mo nung time na nagsasama na kayo. Hindi mo masabi. So ngayong gabing ito, tuturuan tayo ng Panginoon muli. No, tuturuan tayo. Ang tanong ko, handa ba kayo magpabago sa Panginoon ngayong gabi? Temporary happiness lang yung i-offer sa atin. Totoo yan. Handa ba tayo magpabago ulit sa Lord? Kahit masakit? Kahit madudurog tayo? Kahit ma-offend tayo? Kahit masasaktan tayo? Handa ba tayong sumunod sa Panginoon? Mga kapatid, sasanda lang ako kasi sa totoo lang, kanina umaga pa talaga ako nakatayo. So, okay lang ba nakaganyan ako? Pagpasensyahan nyo na kasi parang hirap gumanon, parang, sarap. Handa na, okay? Handang-handa na talaga ang bawat isa. Amen. Napakaikli ng ng talinghagang ito. Sabi ko nga sa inyo, isang verse lang siya dito sa mga parables na ito. No, it's only one verse. But inside that one verse, mga kapatid, ay meron pong pinahiwatig si Jesus.
And this is something that can completely change the direction of a person's life. Sabi ko sa inyo, handa na ba kayong makinig, magpabago sa Panginoon? Ang susunod kong tanong ngayong gabi, handa na rin ba kayo na kumpletong magpabago ng direksyon na nilalakaran mo ngayon? Handa na ba kayong magpabago ng direksyon? Kasi baka hindi mo namamalayan, naliligaw ka na. Baka hindi mo namamalayan, lakad ka ng lakad sa mundong to, pero yung pala, mali yung nilalakaran mo. Baka mali na, kapatid, yung direksyon na tinatahak mo. So this talinghaga or this parable, merong ni-reveal si Jesus dito. Merong ni-reveal si Jesus dito. At nawa ngayong gabing ito may prayer, lalo na sa mga first-timers na nandito ngayon. Talagang maranasan nyo ang kumpletong pagbabago ng Panginoon sa buhay mo, kapatid. Magkakaroon ka ng bagong direksyon sa buhay. Magkakaroon ka ng bagong layunin. Hindi ka na lang nabubuhay para gumising, matulog, kumain, magtrabaho o mag-aral at matutulog ka na ulit. Tapos gigising ka na ulit. No! Our life, mga kapatid, hindi dapat siya routinary eh. Hindi dapat siya routinary. Dapat sa buhay natin, mga kapatid, ay naka-align tayo sa kalooban ng Panginoon. Dapat kung ano ang gusto ng Panginoon, yun ang ginagawa po natin. Hindi ka routinary, nagigising, kakain, magtatrabaho, uuwi, pagod, matutulog, at bukas gano'n na naman ang gagawin mo. Baka meron dito, ganyan na lang yung buhay, umiikot na lang, paikot-ikot na lang. Tapos magugulat ka isang araw, walang tanda ako na. Baka ang tanda na natin, tapos di mo na magagawa yung kalooban ng Panginoon kasi wala ka ng lakas. Alam nyo, yung na-amaze ako, na-amaze po ako, mga kapatid. Doon sa mga OFW na nakausap ko noong nakaraan sa Singapore at sa Malaysia, kahit sila ay nagtatrabaho as mga domestic managers, hindi na domestic helpers yung tawag natin, mga kapatid, sa mga nagtatrabaho at mga nagtatrabaho sa ibang bansa. They are not DH. They are not domestic helpers anymore. Ang tawag natin sa kanila, mga domestic managers. 'Di ba? Mga kapatid, namamangha ako na kahit sila po ay nagtatrabaho, pero mga kapatid, sila po ay naglilingkod sa Panginoon, and na-witness ko po iyon sa Malaysia, sa Singapore, mga overseas faithful witness, amen, Ate Tess. Nakita ko po yon kung paano sila mag-worship kay Lord, kung paano nila i-devote nila yung araw na yon para sa Panginoon. Parang nakaka-challenge, no? Nakaka-challenge. Tayong nandito sa Pilipinas, kamusta naman tayo, mga kapatid? Kamusta naman tayo? Natutuwa ako talaga nung kasama ko yung mga nag-worship sa Lord eh. 'Di ba? Miss na miss ang Sunday, talagang maglalaan talaga sila ng oras. Si Ate Babes nakausap ko. Si Ate Babes, yung Sunday na dapat ay ipapahinga na lang, hindi, doon siya nagpapahinga sa church. Naglilingkod, ang pagpapahinga ay paglilingkod. Hindi po ba? Yung iba nung gagawin, ay hindi, pahinga ko ngayon, dito lang ako sa bahay, matulog lang ako, etc. Hindi. Para sa kanila, ang pagpapahinga ay paglilingkod sa Panginoon. Ang pagpapahinga ay paglilingkod. Di ba, Ate Chers? Hello, Kuya Lorenzo. Good evening po. Oo nga, ang dami ko mga, Ate Rochelle, marami pa ba akong assignment marami pa akong assignment, no? Oo nga, yung praise and worship natin. Amen po ba? Nandiyan ba si Ate Rose? Ate Rochelle, yung kapatid mo. Sige, imbitahan ulit natin. Baka pwede sila magkantahan ulit dito. Kaya nakaka-challenge
No? Itong mga, ewan ko ba, nahawaan nyo ata ako yung mga nasa Malaysia tsaka mga nasa Singapore eh. Nahawaan nyo ako ng lalong fire and passion na kung kayo nagagawa nyo talaga, di ba? What more kami? Kayo, pahinga nyo lang weekend, pero inaano nyo pa sa church. Di ba? Nilalaan nyo pa sa church. Pastor, kahit nakikinig lang po ako dito, iba po feeling. Amen po. God bless you po. Sa akin din, Pas, meron na yung prayer watch. O, di ba? Ate Pe. Alam nyo, sobrang nabibless po ako, mga kapatid. Kasi nagsimula tayo dito na hindi natin alam kung paano eh. Nagsimula ka dito na nanonood ka lang dyan. Diba? Nanonood ka lang dyan. Tapos di mo namamalayan, umiiyak ka na. Sumasabay ka na sa prayers. Ang dami yan dito. And yes, it is the work of the Holy Spirit po. It is the work of the Holy Spirit. Nakakatuwa po, no, na like kaninang umaga, ang iba talaga yung mood ko noon. Iba yung mood ko, nagagalit ako doon ako sa scammer. Pero in an instant pala talaga kayang baguhin ni Lord yung mood natin, no. Puyat pa yan, Pas, pero may lakas pa rin kinabukasan ng work. Totoo. Kaya talagang baguhin ng Lord eh, no? Like, in just a snap. Kaya ayokong tumigil sa Panginoon. Kung meron ako isang bagay na hindi isusuko, alam mo yun, itong relasyon sa Panginoon. Kagabi, first time ko, sobrang ramdam ko, ang gaan ng pakiramdam ko, kaya nandito ako ulit. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Sabi ni Ate Tin, kagabi po, first time ko nag-join, pero grabe si Lord. It really touches my soul and I cried. Ala, bakit kayo ganyan? Mag-iiyakan na naman tayo dito. Sa lahat ng mga first-timers, wala lang. Sobrang kapag babalikan ko na naman yung mga nangyari. Nung nagsisimula tayo dito, di ba? Kung alam nyo lang yung mga nangyari in the past, ganyan. Kung paano natin nilaban tong devotion na to, kung paano natin nilaban. Diyos ko, Lord. Uy, God bless you, JC. Kung nag-away kayo ng mother mo, hindi ka na lang agad ng tawad. Huwag mo nang pagalipasin yung bukas, okay? Ngayon ata tayo magkakaroon ng grounding session. Ngayon na talaga. Huwag kayong aalis kasi mag-grounding session tayo mamaya. Praise God. Hindi tayo sinukuhan ng Panginoon. Praise the Lord po, dahil kung dati bakit parang ang hirap? Parang bakit, Lord, ako lang? Tapos ngayon, ang dami na po natin. Palakpakan natin si Lord. Dati hinahanap ako ng mga tao. Sabi, Pas, nasaan ka na? Mag-devotion na tayo. Diba may mga ganun pa dati? Naku, grabe talaga dati. Kung naabutan nyo ba yun? Yung sasabihin ng mga tao, nasaan ka na, Pas? Magde-devotion na po tayo. Ilan lang yun? Ilan lang kami nanonood nun? 30, 50. Diba? Hanggang sa dumami ng dumami, lumago ng lumago. Ngayon po may mga life group leaders na tayo. Diba? Hindi lang ako yung hinahanap, yung mga tribe leaders, hinahanap na rin kayo. May mga mission partners na, may mga intercessors na, saan ka pa? Kompleto na tayo. Diba? At ito po ay gawa ng banal na spirito. Kung pwede lang, araw-araw ay Sunday, no? Kung pwede lang talaga, buong araw na lang tayo magsama-sama po dito. Wala pang setup doon. Totoo, alam niyo yun? Kurtina lang yun.
Naku po, balikan niyo yung mga picture, mga ano natin dati. Kurtina lang sa loob ng church kasi sa church ako nakatira dati. Yun lang yun. Walang kaayos-ayos. Hello, Cyril. Lahat ng sino dito may mga problemang matitindi. May mga matitinding problema sa buhay. Hindi na niya kaya talaga. Nasusuko na siya. Meron ba dito? Ayan. Yung mga hindi na kaya, sabihin nyo. Sige, ilagay nyo dyan. O, ayan. Meron. Diba? Lalo mga first timers ata to. O, diba? Marami, no? Sabihin nyo, hindi ko na kaya, Lord. Alam nyo po, walang magic sa live stream na to. Pero may magnet na magpapaalala sa inyo na bumalik kayo dito. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi po kwento ng tao ang pinag-aaralan po natin, kundi ang salita ng Diyos. And there is really power when we declare the Word of God. Alam niyo po kung saan nagsimula ang lahat ng meron tayo ngayon? Sa salita lamang ng Diyos. Sinambit lang ng Panginoon, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Ganun po makapangyarihan ng salita ng Diyos. Lahat ng meron tayo, sinabi ng Panginoon magkaroon at nagkakaroon. So my prayer tonight, through the Word of God that you are listening right now. God, I pray in the name of Jesus, just simply say the word. Just say the word, Lord. Sabihin mo yung salita na sila ay gagaling at sila ay gagaling. Na sila ay pagpapalain mo at sila ay mapagpapala, Panginoon. Just say the word, Lord. Nagagawa ka ng himala sa kanilang buhay at sila ay magkakaranas ng himala. In the name of Jesus. Amen. Lahat ay nagkaroon ng existence because of the Word. At anong pinag-uusapan natin dito? Bakit feeling nyo every time na umaattend kayo dito, parang passionate kayo? Bakit pag umaattend kayo dito, parang on fire kayo palagi? Because hindi tayo nagchichismis ng buhay ng may buhay dito. Hindi po tayo kung anong pinag-uusapan natin, hindi po. Ang salita ng Diyos na may kapangyarihan sa lahat. Kaya pansin nyo, every time na nakikinig kayo ng devotion po natin, there's really something. Amen. Sa partner ni Ate Rochelle, God still provide. Tingnan niyo po si Ate Aida, nasa Colorado yan sa US. Pero ba't siya gumigising ng madaling araw doon para makasama natin mag-devotion dito? Gumigising po siya, nakaka-touch naman yun. Gumigising siya ng madaling araw doon sa US para lang po makadalo sa atin. At alam niyo yung kaibahan ng devotion na ito? Anong kaibahan ng live stream na to? Kasi wala naman tayong hinihingi dito eh. Wala tayong hinihingi. Hindi tayo, thank you po sa mga gifts. Well, we appreciate them, pero hindi ganun yung purpose. Hindi ganun yung purpose ng live stream. Masaya tayo dito kapag may mga first timers. Masaya tayo dito kapag may mga dinadalang bago ang Panginoon. Yun po ang tunay na kayamanan natin. At yun po yung gustong-gusto ko. Alam niyo, sobrang saya ko pag maraming mga first timers. Mas masaya pa ako na maraming first timers kaysa maraming mga gifts. Kasi hindi naman natin kailangan yan eh. Hindi naman natin kailangan kasi hindi naman natin to negosyo eh. Hindi ko naman to trabaho eh. This is my passion to share the Word of God. It's just that, nilagay ako ng Lord sa platform na ito. Amen? Nilagay ako ng Lord sa platform na to. So, uulitin ko po, hindi ko kailangan ng mga gifts. Okay? Hindi ko kailangan ng mga gifts. Kung may magbibigay, highly appreciated. Kung wala pa rin. Wala magbabago.
Amen? Kasi maliwanag na maliwanag sa atin, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Amen po ba? Ever since, di ba? Alam nyo yan. Ako po, lalo sa mga matatagal nang nandito. I love you din po, Ate Church, with the love of the Lord. Kayong lahat, mga kapatid. Kaya natutuwa po ako kasi hindi nagbago ang live stream na ito. Simula noon hanggang ngayon. Simula noon hanggang ngayon. Amen. Walang nagbago. May nagbago ba sa atin? Dumami lang tayo, di ba? Nagkaroon lang ng structure. Inom lang ako saglit, ha? Hindi po ba? For the Lord, di ba? Ayan, sila. Ay, congratulations! May napag-graduate na tayo. May gumraduate na sa, sa church before. Yan, si Ate Iska. Congratulations. Amen. Thank you, Lord. We're so blessed. So, yun. Diba? Isang verse lang yun, mga kapatid. Pero kayang magbago ng direksyon ng buhay. So, this is the parable of the hidden treasure. So, sabi dito ni Jesus, makinig kayo sabi ni Jesus, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Ang kaharian daw ng langit ay kagaya ng isang kayamanan na itinago sa loob po ng isang field. Okay, tinago doon sa field na yon. So when a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all he had and bought that field. Now, I want you to think about that, mga kakapatid ko. Pag-isipan niyo pong maigi. Itong lalaking ito ay nakatagpo ng isang bagay na sobrang halaga. So this treasure is so valuable. And that everything else suddenly became less important. Nakita ng lalaking ito ang kayamanan doon sa field at lahat ng mga bagay na meron at ari-arian siya, tinuring niyang hindi na mahalaga. Tinuring niyang hindi na mahalaga. Kasi anong ginawa niya? 'Di ba? Binenta niya lahat ng ari-arian niya para mabili yung field na yon. Para lang mabili yung field na yon kung nasaan nandoon ang kayamanan. Hello, Mac Reyes. God bless you. Amen. Diba? Naalala niyo yung 30 lang? And praise God. From 30 times 10, we are now 300 for the glory of God. And maybe that's the problem today, mga kapatid. Kaya, maraming mga tao sa mundong ito, nakita na nila ang pinakamahalagang yaman, pero hindi nila makalimutan o hindi nila maiwanan yung mga bagay na meron pa rin sila hanggang ngayon. Many people are still chasing temporary things. Mga Kristiyano na nakilala na ang Panginoong Jesus pero hindi pa maiwan-iwan ang kamunduhan. Again, many people are chasing temporary things without discovering what truly matters. Ano ba ang mas mahalaga sa iyo ngayon? Ano ba ang mas mahalaga sa iyo ngayon? Yung natagpuan mong kayamanan kay Jesus o yung mga bagay na meron ka pa rin hanggang ngayon na hindi mo maiwan-iwan. Itong napakagandang kwentong ito, tignan nyo po, nakita nung lalaking iyon may kayamanan sa field, binagbenta niya, iniwan niya lahat ng meron siya upang mabili lamang ang field na yon dahil nandoon ang pinakamahalagang yaman. Point number 1, many people are searching but don't know what they really need. Sino po yung ganyan dito? Maraming tao ang naghahanap pero hindi naman nila alam kung ano talagang hinahanap nila. Hindi naman nila talaga alam kung anong kailangan nila sa buhay. Naghahanap ka pero hindi mo alam ano ba yung hinahanap mo.
Kaya nga sabi ko sa inyo kahit makuha mo yung mga bagay na akala mo magiging masaya ka, bakit parang kulang pa rin? And people often chase temporary satisfaction while their soul remains empty. Sino po ang makapagsasatisfy lamang ng ating pong mga kaluluwa? Sino po? Hindi po ba ang presensya lamang ng Panginoon? Hindi po ba ang presensya lamang ng Panginoon? Kaya tama yung sinasabi ng kante. Ano sabi sa kanta, di ba? Nothing in this world can satisfy me. Sabi doon, Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures. Amen. Makuha mo yun lahat. You could gain the world. You could gain all the treasures in this world. But all those things will never be enough. Hindi magiging sapat. Kasi ang presensya lang ng Lord ang tunay na kasapatan ng atin pong mga kaluluwa. Kay Jesus lang eh. Alam mo kung bakit ka napapagod? Alam mo na lang kung bakit ka pagod ngayon. Bakit? Sige nga, ba't ka napapagod ngayon? Baka kasi habol ka ng habol. Diba? Hinahabol mo, puro ka pera, puro ka trabaho, puro ka validation. Hinahabol mo yung mga bagay na yun eh. Hinahabol mo yung atensyon ng ibang tao, hinahabol mo yung katagumpayan. Habol ka ng habol. Habol ka ng habol. Kaya ka napapagod. And that's the reason why a lot of people nowadays are exhausted. They are thinking maybe when I get this or that, no, I'll finally feel complete. Sa wakas, nakuha ko na. O tapos, nakuha mo na. And why do we feel like we are still empty? After getting what we wanted, why there's still emptiness? Why there's still emptiness? Maybe because pinilit mo lang. Maybe because you think, kapag meron ako nito, may pagmamayabang ko nito sa iba. Masasabi ko na dun sa lahat ng mga umaalipusta at ng mamaliit sa akin, huyo na kayo ngayon. Diba? Huyo na kayo ngayon. Pero diba, kahit, alam mo yun, kahit may mapatunayan ka, di pa rin eh. Wala naman tayong dapat patunayan. Kasi pinatunayan ng lahat ni Jesus yan. Amen po ba? Sa totoo lang, lahat naman ng mga bagay sa mundong to ay panandalian lang eh. Panandalian lang yung buhay mo. Panandalian lang yung lakas mo. Panandalian lang lahat ng meron ka. Hello po, Naishani. Mama Queen, my mother in Malaysia. Things in this life, in this world is temporal. That's so true. So true. Hello, Cyril. God bless you. Danica. Sabi ko sa inyo, ba't kayo napapagod? Kasi may mga bagay tayong hinahabol. Pwede ba this time ang habulin naman natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Pwede bang takbuhan natin yung calling ng Lord sa buhay natin, mga kapatid? Because the deepest hunger of the human heart cannot be filled by temporary things. Sabi dito,
The deepest hunger of the human heart. Meron ka ba? Ano yung deepest hunger mo ngayon, kapatid? It cannot be filled by temporary things. Only Jesus can satisfy you. Only Jesus can satisfy your soul. Only Jesus. It's His love. It's His grace. It's His mercy. It is Jesus. Can we just say that sweetest name of Jesus? Sabihin lang natin, Jesus. Can we just say the name that is above all names? Sabihin mo, Jesus. Sabihin mo, Jesus. Sabihin mo, Jesus, ikaw lang po ang kukumpleto sa akin. Sabihin mo, Jesus, ikaw lang ang magbibigay ng kakumpletuhan sa buhay kong ito. Hindi po ba? Ikaw lang po yung kayang magpagaling sa akin, Jesus. Ikaw lang po yung kayang magpala sa akin, Jesus. You're the only one I want in this lifetime, Lord Jesus. You can achieve your dream life. Totoo naman yan. You can achieve your dream life externally and still feel empty internally. Tingin ng mga tao sa'yo, oy, successful na yan! Wow, ang ganda ng trabaho! Wow, ang ganda ng ministry! Wow, wow, wow! Pero meron bang wow factor inside of us? Meron nga kaya? Kasi kapag nakikita tayo ng ibang mga tao, grabe, ang laki, ang taas, ang laki, ang layo ng narating niya. Grabe, iba na siya. So we can achieve our dream life, our dream ministry. We can achieve that. Dream negosyo, dream trabaho, dream na school, dream university, dream na bansang mapuntahan. Yes, you can achieve all your dreams in life. You'll be happy externally. But how's your heart? How are you within? Kamusta ka doon? Kamusta ka doon? Sana po, nawa po ngayong gabi, mga kapatid, matapos na yung paghahanap mo. Ngayong gabi, ito na po ang Panginoong Jesus offering His life for you. Itigil mo na ang paghahanap sa yaman ng mundo. Hayaan mong ang yaman ay sumunod sa iyo. Bakit? Kasi ikaw ay sumusunod kay Kristo. Amen po ba? Ang mga taong sumusunod kay Kristo ay hinahabol ng pagpapala. Amen. Pera ang hahabol sa iyo. Pagpapala ang hahabol sa iyo. Kagalingan ang hahabol sa iyo. Bakit? Kasi pinapaligaya mo ang Panginoong Jesus. Pinapaligaya mo ang puso ng Ama. Habulin mo ang kalooban ng Diyos. Takbuhan mo ang tawag ng Diyos sa buhay mo. At magugulat ka kung paanong ang pagpapala ang hahabol sa iyo. Amen, Nanay Shani. From the north to the south, from the east to the west. Blessings after blessings. Hanapin mo. Sabi nga sa Psalm 37 verse 4, sabi sa prayer kanina, binanggit ni Ate Rose, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at pangarap mo ay iyong makakamtan. Point number 2. Encountering God changes your priorities.
encountering God changes your priorities. Dati, siguro nung hindi ka pa nakaka-attend sa devotion natin, ang buhay mo, yun nga lang, sabi ko kanina, gising, kain, trabaho, tulog, just a routine. Ang priority mo, trabaho mo. Ang priority mo, pamilya mo. Ang priority mo, kung ikaw ay Kristiyano, ministry mo. Mga kapatid, alam niyo kung ano dapat i-priority? Number 1, our relationship with the Lord. Kasi when we truly encounter God, our perspective shifts. Nagkakaroon ng pagbabago sa ating pong isipan. Nagkakaroon ng pagbabago sa mga priorities mo. Dati, ang priority mo, di ba? Puro ka na lang trabaho. Pero ngayon, hindi na. Ang priority mo na mag-pray. Ang priority mo na magbasa ng Word of God. Ang priority mo na ay dumalo sa mga gawain. Our perspective shifts when we truly encounter God. Ngayong gabi pong ito, mga kapatid, nagbago na ba yung perspective natin? Kasi kung hindi pa, baka hindi pa natin truly na-encounter si Lord. Nagbago na ba ang mga priority ng buhay natin? Nagbago na po ba? Siya na po ang pinakamahalaga na gusto po nating araw-araw ay unahin. Alam niyo yung ginawa ng lalaki dito sa talinghagang ito? The man in this parable sold everything. Mababasa natin dito sa parable na ito sa Matthew chapter 13. Ang ginawa niya, anong sabi niya dito? Natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito sa kanyang kagalakan. Listen, sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Mga kapatid, iniwan niya lahat ng punong-puno siya ng kagalakan. Punong-puno siya ng kagalakan. Pinagbili niya lahat ng mga meron siya, meron siyang kasiyahan. He was filled with joy when he sold everything. Hindi siya pinuwersa. Hindi siya pinilit. Hindi dahil sinabi ng tao, pero ginawa niya yon sa sobrang saya niya dahil nakita niya ang kayamanang ito. Alam niyo kung ano na-realize ng lalaking ito? Alam niyo kung ano na-realize niya? Sa kanyang isipan, what he found is worth more than everything else. Kung anong natagpuan niya, ito ang pinakamahalagang yaman ng kanyang buhay. At yun po ang mangyayari kapag ang isang tunay na Kristiyano o kung isang tao ay natagpuan talaga, na-encounter talaga ang Lord. Handa mo nang ipagpalit ng Panginoon ang lahat para sa kapakanan ng Panginoon. Handa mo nang iwanan ng lahat maging ang buhay mo. I just remembered, yan sila Nanay Shani. Ang tagal nang naglilingkod. Tagal nang naglilingkod nila Nanay Shani sa binigay na ang buong buhay sa paglilingkod. At naa-amaze ako kapag nagkwentuhan kami paano siya pinagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, ang natagpuan po natin ay ang pinakamahalagang yaman. Huwag na po nating ipagpalit sa kahit na ano paman sa mundong ito. When we truly encounter God, mga kapatid, nawawalan po tayo ng satisfaction sa maling mga bagay. Sa
kasalanan, sa mga temporary things. Amen. Nawawalan tayo ng appetite sa mga bad characters, attitudes, and behaviors natin. And suddenly, di ba, our priorities begin to change. Magugulat ka na nga lang na napipigilan mo na yung sarili mong magalit. Nagugulat ka na lang na bakit parang ang bait ko ngayon? Bakit parang napipigilan ko yung sarili ko ngayon? God bless you po. Hearts of Sadibu ng anak niyo. God bless you po. Diba? Bakit parang kahit na inaaway ako ng mga tao ay mas nangingibabaw yung pagmamahal ko sa kanila? Bakit parang kalmado ko ngayon? Sapagkat tunay mong na-encounter ang presence ng Lord. That's why your priorities begin to change. Your life, your attitude. Iniisip ng mga tao na kapag sumunod ka kay Kristo, mawawala na sa iyo ang lahat. Naku po, baka hindi na ako mag-enjoy. Diba? Minsan, marunong na magpatawad. Amen. Iniisip ng iba, naku po, diba, pag ini-invite mo sa church, hindi. Sasabihin ng iba, may mga mag-e-excuse pa. Sabihin, tsaka na, kapag mabait na ako. Diba? May mga ganon, may mga pilosopo na kapag ini-invite mo sa church, tsaka na ako mag-church kapag mabait na ako. Kasi iniisip nila, kapag sila ay sumunod sa Panginoon, kailangan na nilang bitawan talaga totally yung buhay nila. Diba? Naku po, hindi na ako makakainom, hindi na ako makakapagsigarilyo, hindi na ako... Alam mo yun? So they thought, following God means losing everything. But in reality, mga kapatid, you are gaining what actually matters. You are gaining what actually matters. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi pagkawala. Ang pagsunod sa Panginoon ay pagkakaroon ng kung ano ang mas mahalaga. Agree? Amen. Hindi ka mawawalan pag sumunod ka sa Panginoon. Magkakaroon ka pa nga eh. Magkakaroon ka pa. Amen. So when you discover what is eternal, temporary things lose their power over you. So what is our hashtag sa community na ito? Ano yung hashtag na lagi nating sinasabi, mga kapatid? Charge to heaven. Hashtag. Ang hashtag natin dito, charge to heaven lagi. Kung may makakita man sa ginagawa mo o wala, charge to heaven. Hashtag charge to heaven. Kasi lahat ng mga bagay na ginagawa mo, para sa Panginoon naman lahat ng yan eh. Kung may maka-appreciate, kung may makaalala, praise God. Kung wala, praise God pa rin. Amen. Charge to heaven. Lahat. Yung ginagawa ng mga leaders, yung ginagawa ng mga intercessors, yung ginagawa ng mga mission partners, ginagawa nila yan hindi para sa akin, hindi para sa community, hindi para sa inyo. Ginagawa nating lahat ito para sa Panginoon. Para bigyan ng kaluguran ng Diyos, hindi para, naku, kailangan mapasaya natin si pastor. Hindi para sa isang tao ito. Mali po yung motibo kapag ganon. Para sa Panginoon ang lahat ng ito. And why they are following? Bakit sila sumusunod? Why they obey? Kapag may binaba ako sa kanila, kasi yung ginagawa, yung pagsunod nila ay pagsunod nila sa Panginoon. Wala akong sakit ng ulo sa mga leaders. Wala akong sakit ng ulo sa mga tao nandito. Bakit? Isa yung puso namin eh. Isa yung puso namin. Sabi ko nga sa kanila, walang pagalingan, walang paramihan. Hindi ganun ang structure ng community na ito.
Hindi porket madami ka, hindi paramihan. Pata-patan. Good night po, Nanay Shani. God bless you po. Talk to you later po. Amen. Pata-patan sa pinagkatiwala ng Diyos. Pata-patan. Ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso. And again, we do this, we minister, we serve for the glory of God and because we love Jesus. And because we love Jesus. Kaya kung hindi pa kayo intercessor at gusto nyong pumasok sa intercessors team natin, kung inuudyokan ka ng Lord, ayan, mag-message kayo kay Ate Fel. Meron kaya dito inuudyokan. Ate Fel, pwedeng mag-send ka dito ng message para makita ka nila. Ate Fel. Okay. So, inuudyokan ka ng Lord na parang gusto ko maging part ng intercessor. Gusto ko mag-pray. Gusto ko magamit ako ng Lord. Gusto ko magamit ako ng Lord sa pagpe-pray. Ayan. Si Ate Fel yun, yung mapaglingkuran ng Diyos. I-message nyo po siya. At kung feeling mo wala kang kakayanan na ako po parang busy ako, ayan. Pero ang kaya kong ibigay is my support. Ang kaya kong ibigay is my finances, then join our mission partners. Lalo po ngayon, mas magiging active tayo sa pagmimisyon. Lalo po ngayon. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng Lord. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng Lord. But one thing I know, lalawak, lalago ang community po na ito. At marami tayong maiimpluwensyahan, marami tayong matutulungan, maraming mahihipo ang Panginoon through this community because of your prayer, because of your financial support, because you are here and you are part of this community because of your leadership. Amen. Hallelujah. And point number 3 and the last. Point number 3. Amen. God bless you, Anne. The greatest treasure is not a thing. It is God Himself. Sabi ni Whitney Houston ba? Sabi niya, the greatest love of all. Learning to love yourself daw. Kapag minahal mo na daw yung sarili mo, that's the greatest love of all. Pero ang greatest love natin, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. The greatest treasure, hindi bagay, hindi tao, kundi ang Diyos mismo. Palakpakan natin si Lord. Siya ang dakilang biyaya, ang dakilang regalo, ang yaman ng bawat isa sa atin. Mawala na ang lahat, wag lang siya. Wag lang siya. Alam nyo, ang tunay na gantimpala natin, ang tunay na gantimpala ay hindi po mga pagpapala, kundi relasyon sa Panginoon. Yan ang tunay na gantimpala. Uulitin ko, ang tunay na gantimpala ay hindi pagpapala, kundi ang relasyon natin sa ating Panginoon. Yan ang tunay na yaman natin. Na ang isang kabanal-banalang Diyos ay piniling bumuo ng relasyon sa makasalanang kagaya natin, na piniling abutin ang makasalanang sanlibutan. Sinong makagagawa nito? Sino?
Alam niyo, maraming mga tao ngayon nakakalungkot. Hinahanap lang nila ang Diyos kapag sila ay naghahanap ng breakthrough. Maraming tao naghahanap lang sa Diyos kapag naghahanap ng kagalingan. Maraming tao hinahanap lang ang Diyos kapag wala ng pambayad. Kulang na ang provision. Wala ng answered prayers. That's the time na sila ay naghahanap sa Panginoon. Totoo naman na kapag lumapit tayo sa Panginoon ay pagpapalain niya tayo. Pero mga kapatid, hindi lamang po sa oras ng pangangailangan pwede nating tawagin ng Panginoon. Kung siya ang pinakamahalaga sa buhay mo, siya ang priority mo. At ang greatest treasure natin, hindi yung mga bagay na kaya niya lang ibigay, kundi siya mismo. Hindi natin hinahanap ang Diyos para dun sa mga kaya niyang ibigay. Hinahanap natin ang Diyos kasi yun siya. Kasi hindi natin kaya mabuhay nang wala siya. And we are all guilty, Ate Rochelle. Lahat tayo guilty. Amen. Siya talaga eh. Kahit bali-baliktaran mo man ang mundo, walang ibang masahalaga sa buhay na to kundi siya. Sa dulo ng buhay natin, kapag nakahiga na tayo doon sa deathbed natin, ano ay maaalala natin? Imagine mo, andun ka na sa huling hantungan mo, nakukunin ka na ni Lord. Ano kaya mararamdaman mo? Magsisisi ka kaya? I mean, sabihin mo ba na, sayang, dapat pala ginawa ko na dati pa. O magpapasalamat ka na, Lord, salamat sa aking huling paghinga, sa huling pagtibok ng aking puso. Magpapasalamat ako sa lahat ng mga bagay na ginawa mo. At masasabi ko, mission accomplished na po ako, Lord. Sarap na, no? Hindi yung sasabihin mo kapag nandun ka na sa deathbed, sana pala ginawa ko na. Sana noon pa lang. Kaya mga kapatid, simulan mo na ngayon. Sabi, nagigilty daw pag hindi sila umaattend ng devotion. Mga kapatid, no worries, no? This devotion, this live stream is only supplemental. Alam niyo po, kahit hindi kayo umaattend sa devotion na ito, as long as you are connected to God, as long as you have that relationship with the Lord, there's nothing to worry about. Hindi mahalaga ang devotion na ito. Ang mahalaga, ikaw at ang relasyon mo sa Panginoon. Ito ay tulong lang. Ito ay tulong lang. Okay, para paalalahanan kayo, para i-encourage kayo. But at the end of the day, it's between you and the Lord. I am just here to remind you, to encourage you, to enlighten you. Okay? Gabay lang. Supplemental lang. Okay? So kahit wala ako dito, mga kapatid, i-develop nyo ang malalim na relasyon sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi ko kanina doon sa point number 1, maraming tao ang naghahanap pero hindi nila alam yung hinahanap nila. Ngayong gabi, alam mo na kung anong hinahanap mo. Ang relasyon mo sa Panginoon. Yelby, kamusta ka na ulit? Ano nangyari sa'yo, Yel? Dito ka lang, nood ka lang lagi dito. Mahalaga ka sa Lord, di ba? Sabi ko sa'yo, papaalalahanan kita palagi. Surrender mo lang lagi sa Panginoon, ha? Baka yun yung hinahanap mo na parang kulang. Kasi kulang ka sa relationship mo sa Lord. Okay? Baka kulang. What if it's Him na hinahanap mo, di ba? For the longest time.
For the longest time, si Lord lang pala yung nahanap mo. Amen. So the greatest gift God gives is not a blessing, but it is His presence. Amen. It's God's presence. Some treasures are hidden until you seek deeper. May mga kayamanan daw po, mga kapatid, na mananatiling nakatago hanggat hindi ka naghahanap ng mas malalim. So, talagang sa mundong ito, di ba, alam niyo naman ang mga kayamanan binabaon. Di ba? Usually, mga kayamanan binabaon kasi iniingatan para walang makakita, tinatago, mga kapatid. Hello, Chester. God bless you, brother. You're very much welcome. Thank you so much for that heart, and ano ba yung nakita ko kanina? God bless you. Amen po ba? Good morning, brother. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Some treasures are hidden until you seek deeper. Baka ang kailangan mo lang gawin ngayon ay mas magpakalalim ka pa sa Panginoon. Mas magpakalalim ka pa sa Panginoon. At habang ikaw ay lumalalim, unti-unti kang binabago ng Panginoon. Thank you, Brother Chester. God bless you. Thank you. Ate Bloomingdale, hello po. Amen po ba? Magpalalim sa Panginoon. At yun yung ginagawa natin dito. Sama-sama tayo nagpapalalim. So for our conclusion, brothers and sisters, bago tayo grounding session, tapos testimony and then closing prayer, ano ba yung conclusion po natin ngayong gabing ito? There is a treasure greater than success, greater than attention, greater than temporary happiness. Meron daw kayamanan na mas higit pa sa katagumpayan, na mas higit pa sa atensyon, at mas higit pa sa panandaliang kaligayahan. And you know, what is that treasure? His name is Jesus. Jesus is the greatest treasure of our life. Siya lang. Because when you truly find Jesus in your life, everything changes. Magkakaroon ng pagbabago, shifting sa isip mo, sa puso mo, at sa buhay mo kapag nakilala mo ang pinakamahalaga sa lahat, si Jesus. Si Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Okay po. God bless you, Ate Eileen. Ay, siguro, saglit lang, Ate Eileen. Patapos na tayo. Okay, yun na yung conclusion po natin. For what shall a profit man if he gain the whole world and loses his own soul? Mark 8 verse 36. It's so true. At dito nagtatapos ang atin pong devotion ngayong gabing ito. Pero bago yon, ay dadako muna po tayo sa atin pong grounding session. Sarap mahalin ni Jesus. So, sino po dito yung first time na mag-grounding session? Meron po ba? First time. Pwede ko po bang malaman kung sino yung mga first timers?